Kababayan ko, hindi na nga nakapagpigil si Harry Roque sa rally. At ito po mga eksenang ginawa niya. Pati si Congressman Martin Romualdez, mga kababayan ko, binanatan. Pag-isapan natin yan ngayon dito. Eto, mga kababayan. Eto, pakinggan nyo mga kababayan ko sigaw ni Harry Mau. Ikaw, tambaluslos, wala kang pag-asa maging presidente! Wala daw. Ikaw, tambaluslos, wala kang pag-asa maging presidente! Bakit sa tingin nyo ba bibitawan ni Martin Romualdez ang speakership? Ikaw, tambaluslos, wala kang pag-asa maging presidente. Shoot, Ang tagal pa ng 2028, Roque. Tuloy. Ang dami namang kumakakul sa likod ni Roque. Balingbingin si Roque, tulisan kasi. Uy Bima, ang sakit nun Ang daming kumakawal sa likod ni Roque. Au! May mga aso ba dyan? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo mabuti. Ikaw, tambaluslos, wala kang pag-asa maging presidente! Au! Diyos ko, ang haba ng speech ni Roque, may mga kumakahol sa likod. Si Roque tambaluslos, kaya walang pag-asa maging senador. Wala na. Kick out siya dito, mga kababayan. Tuloy. Bakit namin mahal ang mga Duterte? Dahil ang mga Duterte merong isang salita! Alam mo, papakainin na lang namin sa isang salita. Alam mo kung ako mamimili, Duterte versus Martin, Martin na lang ako. Totoo, mga kababayan ko. If Duterte, Martin, magma-Martin ako. Bakit, mga kababayan ko? Bakit? Sa tingin nyo? Bakit si Martin? Ba't hindi ako magdo-Duterte? Number one, ang mga Duterte daw may isang salita. Totoo naman. May isang salita, kaya nga hindi na nga nakapag-jet ski yung matanda doon sa West Philippine Sea, di ba? May isang salita talaga ang mga Duterte. Di ba? Ano nangyari? Nga. Di ba? Federalism. Wala. Nga. Di ba? Mga kababayan ko, may isang salita talaga. Bakit? Totoo naman sinabi ko, di ba? May isang salita, pangako ni Digong. Mga kababayan ko, mapunta ako ng kukunin natin yung West Philippine Sea, mag-jet ski ako. Dala ko yung bandera ng Pilipinas. Mga kababayan ko. Tapos sabi niya pa, susulong niya ang federalism. Maraming gusto ng federalism, mga kababayan. Sinuportahan siya. Ano nangyari? Diba? Nga. Diba? Si Martin, anong meron? Si Martin naman, kung House Speaker. Pero siya lang yung House Speaker na lumilibot ang buong Pilipinas. Si Martin lang yung lumilibot ng buong Pilipinas sa nagbibigay ng mga healthcare, nagbibigay ng sandamakmak na ayuda, tulong sa taong bayan kahit di niya distrikto. Tapos ikumpara mo siya kay Alvarez. Si Alvarez walang nagawang ganyan. Diba? Ang layo niya kay Martin. Buti nga ngayon yung House Speaker marunong umikot marunong rumonda. Ang problema sa mga naging House Speaker, di marunong rumonda nagpataba ng bulsa I remember, we never forget the 51 billion. No? Kaya, hindi ako magduduterte talaga. Sorry sa mga nakikinig sa akin. Hindi talaga ako magduduterte. Sorry sa inyo. Yung mga ma-disappoint kayo. Kasi I just want to inform the Filipino people Hindi ako magduduterte. Bakit? Isa 51 billion pa lang di sila mapagkakatiwalaan. Paano pa kaya? Diba? Mga kababayan, tuloy.
prinsipyo. Concert pala to. Mga ganun-ganun pa. Tuloy. At bakit ang malusnos, malalampaso ka ng BP Sara dahil wala kang prinsipyo. Ayan, diyan ka madadali. Oh, sabi ko sa inyo, di ba? Kahit tanungin ko si Ma'am Lea Takahashi, tanungin ko si Ma'am Maite Baisa ngayon dito, sa mga subscriber natin, tingnan nyo ginagawa ni Roque. Sabi niya, tambaluslos, di ka mananalo kay BP Sara dahil wala kang prinsipyo. Tingnan mo, ganyan nyo sisirain yung kandidato nyo. Wrong term ka dyan, Hari. Hindi mo alam, winawasak mo si BP Sara sa ginagawa mo. Diba, Ma'am Island TV? O, diba, Ma'am Maite Baisa? Diba, Ma'am Nanay Lea Takahashi? Tama ba yung ginagawa nito ni Roque? Sinisira niya si Sara, ha? Oh. Kumpara mo kagad. Wala pang 2028. Tignan nyo to. Ang laki ng diferensya niyan. Oh. Agoy! Agoy! Ayos yun ang mga second demotion natin. Padinig nga natin. Tingnan nyo, ha? Agoy! Agoy! Pastilan ka dyan. Nag-arali ka dyan. Mga joke-joke na mga seryoso si Roque. Mag-astorya si Roque tapos magsalita ka ng agoy. Tuloy. Kaya huwag ka nang mangarap. Sinusuka ka ng sambayanang Pilipino. Ulo, kayo lang nagsusuka eh. Kayo lang nagsusuka dyan eh. Si Maharlika, ang sabi niya, sa tingin niya nasa 12,000 yung dumating. Wala sa 12,000 yan. Kahit nga nasa 2,000, di pa aabot yan. Maliit lang ang liwasang Bonifacio, uy. Tapos sasabihin mo sinusuka. Yung numbers nyo dyan, yung boto ng Kingdom of Jesus Christ, siguro naman papalitan naman niya na Iglesia ni Cristo. Siguro naman papalitan niya na mas malalaking pang mga religious group. Mga kababayan ko. Nakakatawa to, no, mga kababayan ko. Tulisan nga. Sama mo, Bim, ha. Ayan, ha. Tuloy. Agoy. Lola, trip to. Agoy. Kaya tuloy. Huwag nating kalimutan na ang kasaysayan hindi inukit ng mga pinupuri. Ang kasaysayan gaya ni Andres Bonifacio, ni Jose Rizal, inapit at pinatay pa nga. Si Pastor Kibuloy, kinakailangan siguro mapatay nyo bago mapatahimik dahil ang nais namin. Ano yun, ha? Narinig nyo? Anong kanto? Ano yun, ha? Kanto ka? Ano? Uy, ikaw, ha, Roque, ha? Kanto ka? Ay, nako, ha? Huwag kang ganun, Roque, ha? Tuloy sa panga, painggan natin. Ano? 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 Rizal, inapit at pinatay pa nga. Si Pastor Kibuloy, kinakailangan siguro mapatay nyo bago mapatahimik dahil ang nais namin. Ay, si Pastor Kibuloy. May blind item to, ha? I have a... I have a can. I have a tuta. Si Pastor Kibuloy daw, kailangan daw Nagyakahari, bastos ka. Diyos ko. Ay, Hari, Diyos ko. Alam niyo to, ano? Para mag-gets nyo. I have a can, I have a tuta. Ayan, kinanta ko na lang, mga kababayan ko, ha. Kasi sabi niya dito, pakinggan nyo, ha.
Ito, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo, mabuti. Rizal, inapi at pinatay pa nga. Si Pastor Kibuloy, kinakailangan siguro mapatay nyo bago mapatahimik dahil ang nais namin. Dahil ang nais namin. Putik na okay. Rocky ha, nais mong banatan si Kibuloy ha. Oo, may tinatago ka kay Boloy ha. Huwag yung babanggitin sa channel kayo, bawal yun. Ay, si Pastor Kiboloy daw kailangan daw kailangan daw pumano para manyam-nyam niya daw. Oh, tingnan nyo ha. Ang kasaysayan gaya ni Gat Andres Bonifacio ni Jose Rizal, inapi at pinatay pa nga. Si Pastor Kibuloy, kinakailangan siguro mapatay nyo bago mapatahimik dahil ang nais namin. Dahil ang nais namin ay... Nais namin ang katotohanan. Katotohanan naman pala. Rocky, ginugulat mo kami. Nagulat kami dito. Oh. Nyo bago mapatahimik dahil ang nais namin. Dahil ang nais namin ay kan. Tapos may dos na nakalagay. Dahil ang nais nyo pala. Ikaw nais mo pala. Liwanag yun. Oh. Rizal, inapi at pinatay pa nga. Si Pastor Kibuloy, kinakailangan siguro mapatay nyo bago mapatahimik dahil ang nais namin. Gets nyo ba ako, mga kababayan ko? Yung sinasabi ni gets nyo ba yun? Dahil ang nais daw nila kay Pastor Kibuloy ay may Nais namin ang katotohanan. Ayun, katotohanan. Ikaw naman, Bimi, masyado ka naman eh. Katotohanan ang sabi, di ba? Katotohanan. Dahil ang nais namin kay Pastor ay ano ba? Di ba? Ikaw Tuloy. Uy, ano ba naman kayo? Hostess si Pastor. Grabe kayo Huwag kayong ganun. Isa pa yung sinungaling si Crocodile Kokrok. Dito sa Japan niluluto maraming mantika. Sabi ni Nanay Le. Dapat daw si Crocodile si Roque luto. Dito sa Japan maraming mantika. Ay, halo kayo masyado nyo tuloy. Uy, parang SBMA lang to. Ayun kay Senior Aguila nangyari. Hostess siya. Tuloy. Ang tanong ang sagot. Hustisya. Ano ba kayo? Hustisya sabi. Buntis siya. Hustisya, hindi buntis siya. Ano ba kayo? Yuri Yortilrak Hustisya. Tuloy. Natin sa katanungan. Tingin ba tayo hanggang di natin makamit ang katanungan? Hindi! Tuloy. Tingin ba tayo hanggang di natin makamit ang hustisya? Hostess daw siya. Buntis siya. Maraming hustis di sa Japan, hustisya. Grabe Grabe yung mga tao. Ikaw, Ontivirus! Uy, si Hontivirus na. Ayan na, si Hontivirus na pinupunto niya. Ito ang mensahe namin sa inyo. Boom!
Lulu! Lulu! Ano nangyari dito kay Ari? Mga kababayan ko. Tuloy. Ano, alang gulo ng mga nagse-second demotion dito kay Rocky. Hindi ko maintindihan doon sinasabi tuloy. Yung bu, naging naging kaluuy. Kasalanan ni Rocky na nabubudol siya. Sabi ni Bim. Nais din daw ni Ontiveros na magpresidente. Anong sagot natin? Landa, alam mo alam mo yung ginagawa niya parang parang para sa akin Parang parang bine-brainwash niya na yung mga tao pag ganyan Totoo lang ako, totoo lang. Tuloy natin. Matuwan-tuwa yung mga tao pag may dinadown na tao. Can you imagine that, no? Ina-agitate nila yung mga taong ganun. At para sa kaalaman nilang lahat, kayo bang narito sumisigaw dahil kayo ba ay binayaran? Hindi! Natural din yung sasabihin na hindi kayo bayad. Anak ka ng titing. Rally nyo yan Pero yung nakita ko may abutan, matindi yun. Diba? Pag rally nyo, hindi sabihin nyo, hindi kayo bayad, diba? Ganun talaga. Tuloy. Hindi naman talaga kayo bayag Uy! Maayos nga itong mga to. Ano daw? Tama ba ako? Ano? Uy, tingnan nyo nga yun. Ulitin ko nga Pakinggan nyo mabuti. Nilang lahat, kayo bang narito sumisigaw dahil kayo ba ay binayaran? Hindi kami! Pakinggan nyo mabuti, hindi kami. Hindi kami. Parang iba yung pandinig ko Parang iba yung pagkakadinig ko Hindi kami. Hindi kami Ba? Parang G yung kasunod Parang G yung naririnig ko Ay gagi. Nawala. Ayan. Kayo bang narito nagbebenta ng inyong lata? Natural. Hindi. Lot for sale daw, lot for sale. Tama ba ako pagkakadinig ko? Baka mali ako, correct me if I'm wrong. Kasi hindi kami, ang pagkakadulo, G. Tapos ito, mga kababayan ko, lot for sale, lot for sale. Papainggan nyo Totoo lang ako. Lot for sale, lot for sale. Nag-real estate na pala kayo dyan. Tuloy natin. Lot for sale pagkakadinig ko Handa ba kayong ipaglaban ang ating saligang batas? O bakit kailan nyo ba pinasok yung saligang batas natin? Bigla kayo napunta dun. Ano meron? Diba? Taas! Diba mga kababayan? Dami palang mga agent dito. Lot for sale. Lot for sale. Lot for sale. Tapos yung isa, hindi kami diba? Sabi nila kanina mga kababayan ko, hindi kami. Narinig yun mga kababayan ko, diba? Mga kababayan ko, hindi kami. Narinig nyo mga kababayan ko, sabi, hindi kami
Mga kababayan, narinig niyo yun. Kaya nakakagulat eh. Tuloy. Handa ba kayong ipaglaban ang karapatan ng ating Pastor Kibuloy? Wala namang problema. Karapatan nyo yan eh. Pagpangul yung pastor nyo. Lah, mga bagong aktivista na pala to. Mga bagong aktivista na pala tong KMJS. Ang sabi nila, ipakukulong nila si Tatay Digong sa dahig. Handa ba kayong ipaglaban ang ating Tatay Digong? Ginamit na naman. Alam mo, gamit na yung pangalan ni Digong sa lahat ng laban nyo. Hindi totoo lang, gamit na gamit talaga. To be honest, gamit na gamit. Awang-awa na nga ako dun sa matanda eh. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan ko. Gamit na gamit nila kakabomba ng kakabomba nung pangalan ni Tatay Digong. Alam mo kung tutusin, hindi na nga pinoproblema ni Tatay Digong yan eh. Namahinga na nga yung matanda. Ayaw niya na nga makialam eh. Ito naman si Roque eh. Minapainit mo, ginagalit mo lagi yung taong bayan. Natural. Maraming taga-suporta si Digong. Nagiinit ang ulo niya pag binabanggit nyo. Sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga papasok ang ICC. Di ba? Oh, ang kulit nyo eh. Tuloy. Nagpaplano sila na sipayin sa posisyon si Bibi Sara. Handa ba kayong ipaglaban si Bibi Sara? Ay, ibang usapan yan. 'Di ba? Nagpaplanong patalsikin si BP Sara, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yan. Si Aling Maliit yan. Pinagplanuhan yan nila noon. Pero hindi si BP Sara ang patalsikin. Kasi tandaan nyo to ba, pag pinapasok nyo ang ICC, dampot din si Sara eh. Totoo lang, dampot din si Sara. Mga kababayan ko, kaya pinoprotektahan pa rin ni PBBM itong si Sara Duterte. Eh makinig kayo. 'Di ba? Kung si PBBM may loko-loko yan, pinapasok niya ICC, sabay dampot sa dalawang sa mag-ama. Sa tingin mo hahayaan ni PBBM yun? Hindi. Ay, maayos. Tingnan niyo muna. Grabe, no? Imagine niyo yan. Ipaglaban ang Republika ng Pilipinas! Eh di gumawa kayo sarili nyo republika. Alam mo ba, pag pinanonood ko to ngayon, natatawa na naiisip ko yung ginagawa nila doon. Hindi kaya napapagod to mga to. Ali, akin lang ah. Kayong mga naghahari-harian, kayong mga linuklok namin sa posisyon, kayong binigyan namin ng sole and exclusive coverage, maniningil kami dahil... Bakit maniningil kayo? Bayad nga kayo ng 108 million. Maniningil kayo? Di atay, oh. Kami ang nagluklok sa inyo sa kapangyarihan. Maniningil kayo, tas kayo nagluklok. Ilan nang ba miyembro ng SMNI? Umabot ba ng 31 million ng miyembro ng SMNI at Kingdom of Jesus Christ? Ha? Ba't kayo maniningil? Unang-una, bayad yung pag-coverage nyo. Diba? Tapos kasabihin nyo, maniningil pa kayo? Ang labo nun. Maniningil kami! Maniningil kami! Bombay pala tong mga to eh. 5-6. Maniningil kami! Maniningil kami! Maniningil kami! Maniningil kami! Maniningil kami! Ang sa inyong paniningil! Handa ba kayo magpatansik ulit na walang utang na loob? Ayan, mga kababayan ko, lumabas din ang tunay na kulay mo. Dahil sa inyong paniningil, sasabihin mo ngayon, ito lang medyo nagising ako dito eh. Ito handa ba kayo magpatalsik? Ngayon, gagawa ka ng kudeta. Magpupush ka ng paglaban sa gobyerno. Hindi na magandero, okay, babanggain kita dito.
Ikaw, nung panahon nung kampanya ng Uniteam, halos ikaw ang naibibida ng Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte. Tapos mag-aaya ka ng pagpapatalsik. I'm calling the attention of President Bongbong Marcos and the lawyers or sino mang mga tao na nakikinig sa akin dito ngayon. Hindi po pwede at hindi ko po maganda yung sinasabi nitong tao na to ngayon. Mr. Harry Roque, mali ka dyan. No? Hindi po pag-expression ng pag-ararali nyo at ihimuki mo ang taong bayan na magpabagsak at hahamunin mo. Baka nagkakamali ka, ikaw ang babagsak dito sa ginagawa mo. Tanda mo, 31 million ang Pilipinong bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos habang ang Kingdom of Jesus Christ, sabihin na natin, na nasa 2 million na mahigit na mga miyembro. Para maningil kayo at para pabagsakin nyo ang isang gobyerno, mamuno muna kayo sa bansa natin, subukan ninyo. Diba? Ganun lang kadali yun. Hindi yung sasabihin nyo, grabe, diba? Nandahil lang sa isang pastor na ayaw humarap sa Senado, gugurgurin nyo na ng ganito, pagsasalitaan nyo na ng ganyan, mga kababayan ko. Tapos ayaw lang humarap ng pastor ninyo sa Senado at para i-clarify yung mga bintang sa kanya, ang sasabihin nyo dito sa social media, di ba, papabagsakin nyo yung gobyerno. Ay, ang galing, mga kababayan ko. Ito pala yung mga appointed son of God in terms of journalist, si Harry Roque. Ay, mali po yung expectation ko sa inyo, Sir Harry. Diba? Mali yan. Magpapabagsak ka ng tao. Iti-take down mo si Presidente Bongbong Marcos para lamang sa isang pastor na ayaw humarap sa pagdinig sa Senado? Ay, mali yun. Tuloy. Tingnan mo yung tao, ibagsak. Minamali. Tuloy. Ang mensahe namin, makinig na kayo habang meron pa kayong pagkakataong magbago dahil ang sambayanang Pilipino, ubus na po ang pasensya. Bakit? Kayo lang ba ang sambayan ng Pilipino? Ilan ba ang Pilipino? Daang milyon ng Pilipino dito sa Pilipinas? Tapos kayo, ilan lang kayo nandiyan dyan sa KMJS? Mga kababayan ko. Tapos sasabihin na, ubos na po ang pasensya. Kailan nauubos ang pasensya ng taong bayan? Until now, hindi nga nauubos. Baka sa inyo nauubos ang pasensya ng taong bayan. Akong babaliwalain nyo ang sigaw namin para sa katarungan at hustisya. Humanda po kayo sa agupit ng taong bayan. Sige lang, go ahead. Do what you want. Hagupit ng taong bayan. Wala pa ako nakita na humahagupit kayo sa taong bayan, to be honest. Pasensya na, spokes hindi ko nakikita nagiging threat yung rally ninyo sa gobyerno natin. Hustisya! 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 Anyway, yan na yung mga last part nung Ito lang, mga kababayan ko, Yung sinasabi niya na yung government daw natin ay kailangan daw ng ganito, ibabagsak daw, napupuno na daw ang taong bayan. That's too impossible. The satisfaction rating ng government natin is nasa mataas na posisyon. Mga kababayan ko, sinundan pa rin ni VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Also, Congressman Martin Romualdez and Senator Subiri sa survey. Ngayon, mga kababayan ko, yung trust rating niya. Ngayon, kung sasabihin nyo dito, kung sasabihin nyo dito ngayon, napupuno ang taong bayan, ilan ba kayo nandiyan? Nasa 1,000 lang naman kayo, tapos sasabihin mo, yung taong bayan. Pag taong bayan, generally, overall, Luzon, Visayas, Mindanao. Fake news yun. Alam mo, buti na lang talaga, hindi ka nanalong senador eh. Totoo lang. Mahirap ka pala maging senador pala kung ganyan ang background mo. Noon kasi natutuwa pa ako sa'yo, so pasayaw-sayaw ka pa, hinihingal-hingal ka kasi. Pero kung ganito pala ang gagawin mo sa bayan natin, lalabanan mo, pababagsakin mo ang Marcos administration, mag-isa ka na lang. Wag mo na kami idamay, hindi kami sasama. Ganun kadali yun. Ikaw na lang.
ang mag-isang lumaban at pabagsakin ng gobyerno. 'Di ba? Ganoon lang kadali.